Seryosong-seryoso na ang Kings sa ngayon mga idol sa kanilang planong buwagin ang kanilang Big 3 na sina Sabonis, DeMar DeRozan at Zach LaVine. Versus Atlanta Hawks, nabigo po ang Kings na manalo sa labang yon kahit na mayroon silang Russell Westbrook din na shooter, Sabonis, DeMar DeRozan sa kanilang kupunan. Samantalang ang Atlanta Hawks mga idol ay wala pa ring Trae Young pero na-upset sila. Sa kanilang huling tatlong laban ay natalo na nga ho ng Hawks ang Lakers, Clippers at ngayon ang Kings naman. Bumili ng kampyonato ang Kings dito mga idol sa kanilang pag-trade kay De'Aaron Fox at sa kanilang pagkuha kay DeMar DeRozan at Zach LaVine bilang mga veterano sa kanilang team para sila'y magkampiyon sana. Pero ang mga gantong gawain ay hindi talaga nag-e-effect kahit noon pa man. Yung Nets nga ho mga idol na mayroong Kevin Durant, Kyrie Irving at James Harden, nahirapan nga din at walang ganong tagumpay. Sa ngayon ay marami na po ang nagbabantay dito kay Zach LaVine, DeMar DeRozan at Domantas Sabonis. Oo, wala silang ganong kalakasan silang tatlo, pero syempre individually ay malaki pa rin naman ang kanilang maibibigay kung saang team man sila mapupunta. Dumagdag na ang pinaka-latest na 40-point game performance ni Stephen Curry sa kanyang talaan bilang mayroong pinakamaraming 40-point game after turning at the age of 30 years old. Sa ngayon nga mga idol, isa na lang ang kalamangan ni Michael Jordan para matay na siya ni Stephen Curry. 44 sa kanya, 43 naman kay Steph. Samantalang kay Dame 31, kay Kobe 30, kay James Harden 28, at kay Larry Bird 27. Ang performance niyo ni Stephen Curry versus Spurs mga idol ay nakakamangha despite sa kanyang edad. Pilit niya pa rin binubuhat ang Golden State Warriors at pilit niya pa rin ibinibigay ang kanyang 100% para matulungan lamang ang kanyang kupunan. Sa ating huling balita naman, mayroong malaking gagawing desisyon ang Spurs sa kanilang pipiliin dito sa pagitan kay Stephon Castle at kay De'Aaron Fox. 21 years old pa lamang itong si Stephon Castle pero nanalo siya ng Rookie of the Year at ngayon sa season na ito ay napaka-impressive po ng kanyang stats na naibibigay sa Spurs. Pero meron pa silang De'Aaron Fox at yan ho'y makakasama sa development ni Stephon Castle. Tandaan na mayroon pa silang Dylan Harper na mayroong mataas na potensyal bilang isang susunod na point guard din sa kanilang kupunan. Kaya sa ngayon mga idol, nasa kanila ang mahirap dito na pagpili kung sino ang kanilang pipiliin. Kung kanila bang i-trade itong si Fox, kanilang papanatilihin sa kanilang team pero magkakaroon po ng bad effect kay Stephon Castle at kay Harper. Well, isa po itong mahirap na desisyon para sa kanila. Para sa akin mga idol, it's time to let go na kay De'Aaron Fox at mag-focus na lang muna kay Stephon Castle at kay Harper. Kung ikaw mismo ang GM ng Spurs, sinong pipiliin mo? Ano ang gagawin mo?